Pagod na rin ang mga tao. More precisely, pagod na rin ang mga puso ng mga tao. Their weary hearts have resorted to seemingly marching to a different beat, regretting their choice of leadership, losing their hope. Yet, I stand here with unwavering faith in you as the father of our nation. I, for one, still believe in your capacity to care for every Filipino. After all, regardless of where we find ourselves politically, socially, religiously, or even physically, we all share the same heart and spirit. Mr. President, the President Bongbong Marcos continue to listen to the heartbeat of the people. Hindi lamang sa sports, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay Pilipino. Puso, Mr. President, puso. Maraming salamat po. Alright, welcome back to my channel mga guys. And today, tunnel or bunker na pinagtaguan daw ni Kibuloy, andito daw mga guys. Oh, itong video na i-share ko sa inyo kay Brother Travelers ito. At the same time, ipi-play ko po ang privilege speech ni Senator De La Rosa. Dahil naman kasi itong si Torre, kahit na may court order na pinapalayas na mga pulis dyan, ayaw nyo lumayas. Hindi siya nakikinig sa batas mga guys. Ha? Siya raw ang batas dito sa Davao, ang hinayupak na Torre na to. Alright, let's go mga guys. Ay kung nagawa ng kapulisan natin na magkumpulan sa isang lugar ng ilang araw, paano na lamang po ang kanilang mga sariling mga area of jurisdiction? Sino na po ang naiwan doon para makapagbigay ng serbisyo publiko? Excuse me. Sa mga mamamayan na nangangailangan ng kanilang tulong. Tila napaka-espesyal naman po ni Pastor Kibuloy para pagtutuunan siya ng halos buong puwersa ng kapulisan ng 4 na police regional offices ng Pilipinas. Halos po ang buong Mindanao na po. Puwersa ng buong Mindanao andoon na sa premises ng Kingdom of Jesus Christ, Mr. President. Illegal search. As far as the KOJC members are concerned, there is no valid search warrant issued to conduct a search inside their compound. The only judicial process issued by the court are the warrants against Pastor Kibuloy and 5 others. Due to lack of a valid search warrant, KOJC are claiming that searches made and being made by the PNP inside the KOJC compound are illegal and unconstitutional. They claim that PNP cannot and should not claim that such search is incidental to a lawful arrest. They anchor their stand on the established rule in the numerous Supreme Court decisions that the law requires that there first be a lawful arrest before a search can be made. The purpose cannot be reversed. Kung hindi pa nahuhuli o naaresto si Pastor Kibuloy o ang ibang miyembro ng KOJC na subject ng warrant of arrest, bakit nagsasagawa ng search ang PNP sa compound ng KOJC? May bago na po bang alituntunin ang PNP sa pag-iimplementa ng warrant of arrest? Tayo po mga pulis, isama ko na po ang aking sarili, ay mga takapagpatupad ng batas. Hindi po tayo mga alipin nito, pagkat tayo po ay may mga isip at puso. Higit sa lahat, hindi tayo mga kasangkapan na mga nakakataas sa atin na maaari tayong ituring na mga tao-tauhan sa ngalan ng batas para sa kung anumang motibo nila. Ang tunay na adhikain ng mga sumulat ng batas ay ang pangalagaan ang kapakanan ng bawat isa, ang mapaglingkuran at mabigyang proteksyon ang lahat, to serve and protect. Recourse of KOJC, Mr. President, sa gitna ng kaguluhan at presensya ng higit 2,000 na pulis sa KOJC compound at sa kahabaan ng Carlos P. Garcia Highway sa Davao City, isa pong miyembro ng KOJC ang binawian ng buhay at marami naman po ang nagpahayag na sila ay nasaktan dahil sa insidente.
Desperado na po ang mga miyembro ng KOJC. Kahit po ang ilang residente ng Davao City ay nalulungkot sa mga nangyayari. Ngayon na lang po kasi ulit nagkaroon ng kaguluhan sa aming syudad. Sa kawalang pag-asa po ng mga miyembro ng KOJC, mukhang napag-iisipan na rin nila na gumamit ng dahas. Kaninang umaga, nakatanggap po ako ng report na mayroon daw mga miyembro ng KOJC ang sinasaktan ang iba nilang miyembro at isinisisi sa mga pulis. Kung totoo po ito, umaapila ako sa pamunuan ng KOJC at mga miyembro nito. Pigilan po natin ang ating mga sarili. Huwag po sanang sumama ang ating loob sa ating mga pulis na na-deploy sa inyong compound. Sila po ay sumusunod lamang sa kautusan ng kinauukulan. Huwag po ninyo sa kanila ibaling ang inyong inis at galit. Sinusubukan lamang po nila na gawin ang kanilang trabaho. Sigurado po ako na mas marami sa kanila ang hindi pinili na ma-deploy sa KOJC compound. Lagi po sana nating piliin ang kapayapaan. Naniwala po ako na likas na mabuti ang mga kasapi ng KOJC. Sana po ay i-exercise ng ating kapulisan ang maximum tolerance. Huwag po natin silang bigyan ng sapat na dahilan upang labanan ang pamahalaan. Sino man pong nakaramdam ng panggigipit ay maaaring humantong sa pagyakap sa karahasan. Sa mga miyembro ng KOJC, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Manalig pa rin po tayo na ang mga alagad ng batas ay ipapatupad ng maayos ang batas. Patunay po rito ang naging temporary protection order na inilabas ng Regional Trial Court Branch 15 ng Davao City na nagpapapatigil sa PNP sa kanilang mga ginagawang paglabag sa inyong religious at academic rights. Here is my appeal to the President Bongbong Marcos, Mr. President. Mr. President, it is my fervent hope that my remarks in this August chamber will reach President Bongbong Marcos. To President Bongbong Marcos, I am reaching out to you in all humility. I do so not only as a concerned citizen and a resident of Davao City. I speak also as someone who deeply believes in your commitment to this nation. Marami na po tayong narinig sa balita. Hindi raw po aalis ang PNP dahil may nadidetect silang heartbeat. Life locator na yan. To that, we raise no objection. We are in opposition to question these technological advancements. And yet, while your PNP is focused on the underground heartbeat, which they suspect belongs to the heart of Pastor Kibuloy, I urge you, dear President of this nation, to listen also to a different sort of heartbeat. The heartbeat of thousands of Filipinos in the midst of this cacophony of sounds. It is our hope that the voices and hearts of these Filipinos will not be drowned out. Pagod na rin ang mga tao. More precisely, pagod na rin ang mga puso ng mga tao. Their weary hearts have resorted to seemingly marching to a different beat, regretting their choice of leadership, losing their hope. Yet, I stand here with unwavering faith in you as the father of our nation. I, for one, still believe in your capacity to care for every Filipino. After all, regardless of where we find ourselves politically, socially, religiously, or even physically, we all share the same heart and spirit. Mr. President, the President Bongbong Marcos, continue to listen to the heartbeat of the people. Hindi lamang sa sports, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay Pilipino. Puso, Mr. President, puso. Maraming salamat po. At yun nga, tama naman yung sinabi ni Senator Bato, no? Makinig ka, Mr. President, pakinggan mo ang puso ng mga tao. Wala sigurong puso ito. Nasaan kaya nilagay ang puso nito? Baka ninakaw na ang puso ni Mr. President.
Oo, tinali nitong si Lisa Marcos. Ito ang tumali sa puso. Dahil ito, panay wine lang to eh. Wine lang, go, jamming lang tayo mga guys. Itong, first lady natin. Oo, di ba? Dapat na siguro itong palitan itong mga inayupak na to. Ha? Wala to eh. Sablay talaga to eh. Mahilig lang to sa mga party-party. Oo. At pati pa daw yung mga anak niya. Ha? Di ba? Huwag natin kalimutan yung issue na yan. Ang dami yung nililihis nyo ang issue eh. Kaya siguro nag-accelerate itong si Torre. Sabi siguro instruction, Torre, bumbahan mo na kasi andyan na sila. Andyan na si Katilinang, lumabas na. Yeah. Ito si Dibaksha Queen naman, nagyayabang kahapon sa Senado, sa Kongreso. Nagtatangkang nagpa-remind kay BP Sara na baka makulong. Anong palagay mo ikukulong din si BP? Hindi nyo kaya si BP. Wala kayong binatbat, hindi kayo uubra kay BP. Matalino yan. Mag-aral muna kayo, Miss Dibaksha Queen. Mag-aral kayo. Ito pa yung si Kiambao na natataranta. Lahat, halos kahit na mga lalaking mga congressman, mga tulongges, ay sino palpal ni BP? Anong akala nyo? Kayo lang marunong magsupalpal? Pahiya kayo lahat. Yan, invite pa more. Alright, thank you for watching mga guys.